Una sa lahat, mga tricycle driver sa Metro Manila binigyan ng ayuda para makaginhawa man lang sa mahal ng petrolyo. Yun nga lang, merong ilang wala sa listahan, kaya't umuwing luhaan. Na biglang nawala sa listahan, kahit sino naman hindi magsama ang loob. Ang matindi pa, meron daw mga nasa listahan kahit patay na. Ang paliwanag dyan ng DSWD, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dagdag sigil na pamasahe sa mga jeep, bus, taxi, pati TNBS sisimulan sa Huwebes. Pero ang ilang driver nalilitan sa tinaas. Daig pa namin yung nanlilimos sa gobyerno. Mas malaki pa yung kinikita ng mga badyaw na sumasabit sa mga jeepney namin. Panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo para suspendihin ang fuel excise tax. Lusot na sa Senado. Congressman Toby Tiangco iniugnay ang pagtutulak ng impeachment kay VP Sara Duterte sa issue ng flood control scandal. 7 Pilipinong kabataan na brainwash nang nakilala nila sa online gaming app para raw maghasik ng karahasan sa kanilang paaralan. Ang pulis na para bang nagpa-fan meet sa mga residente, nakipag-appear pa. At sa showbiz, bago ang nalalapit na comeback concert ng global sensation na BTS, mapapanood ang kanilang documentary. I'm spending half of my life with them, my second family. Aarangkada na sa Huwebes ang dagdag singil sa pamasahe. Mararamdaman na ng mga commuter ang epekto ng mahal na petrolyo. Kabilang sa mga magtataas pasahe ang mga jeep, bus, taxi, pati na TNBS. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Approve na ng LTFRB. Simula sa Huwebes, 14 pesos na ang minimum na pasahe sa traditional jeepney. At kada kilometrong takbo, may dagdag na 20 centavos. Sa modern jeep naman, 2 pesos ang dagdag. Mula sa 15 pesos na minimum, 17 pesos na ito. Meron ding dagdag na 20 centavos sa kada kilometro. Ang mga ordinary city bus o yung mga Metro Manila bus, maliban sa mga bumabiyahe sa EDSA Busway, 2 piso ang dagdag sa minimum fare, kaya magiging 15 pesos na ito. Ang kada kilometrong takbo ay naging 2 pesos and 49 centavos. May 24 centavos sa dagdag. Kung aircon bus naman ang sasakyan mo, 18 pesos na ang minimum mula sa dating 15 pesos. Ang kada kilometrong takbo ay 2 pesos and 98 centavos na. Tataas naman ang flag down rate ng airport taxi. Mula sa kasalukuyang 75 pesos ay magiging 115 pesos na ito. Walang mababago sa kada kilometro at 2 segundong patak sa metro. Ang mga Transport Network Vehicle Service o TNVS naman, nasa 13 hanggang 44% ang dagdag sa base fare. Depende sa klase ng sasakyan. May 15% increase naman sa mga P2P buses. Epektibo na ang mga bagong pasahe na ito sa Huwebes, March 19. Pero para sa ilan, kakarampot lang ang pisong taas pasahe sa jeep. Daig pa namin yung nanlilimos sa gobyerno. Mas malaki pa yung kinikita ng mga badyaw na sumasabit sa mga jeepney namin na wala namang kinukonsumo. Pakonsuelo di bobo ang ibinigay po sa transport group. Hindi po ito tulong. May tutulong po ba sa inyo yung dagdag? Malabo po. Napaka. Yung piso lang, yung gasino lang yun. Sabi naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, nakabase ang taas pasahe sa kanilang computation. Katunayan, 600 pesos hanggang 1,000 pesos daw ang dagdag sa kita ng mga tsuper. Ito po ang pinaka-sustainable plan para tuloy-tuloy lang po ang takbo ng ating pampublikong sasakyan. And as you note, we have not increased it more than the increase of minimum wage. Halos sinabayan lang natin yan. Bukod sa dagdag singil sa pasahe, meron pang ayudang inaasahan mula sa DSWD at ang fuel subsidy na posibleng ipamigay sa susunod na linggo. Ayon naman sa mga operator ng bus, hindi pa nakikitang stable ang presyo ng krudo, kaya baka humirit pa sila ng dagdag pasahe. Pag nag-increase ng so much, over 100 pesos, maaring we're planning to file again an increase. Handa namang makinig ang LTFRB kung magkakaroon man ng mga bagong petisyon. Sa ngayon, may nakabinbin pang petisyon para sa taas pasahe sa mga motorcycle taxi, regular taxi at UV Express. Paalala naman ng ahensya, sa oras na bumaba na ulit ang presyohan, ay agad sila mag-uutos ng provisional fare reduction.
Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nagkapera agad sa unang araw pamamahagi ng ayuda sa mga tricycle driver sa Metro Manila. Meron daw mga wala sa listahan kaya't hindi nabigyan. Habang ang iba namang nakalista, patay na pala. Nasa Frontline balitang yan si Mon Gualvez. Blockbuster sa haba ng pila ang tsinaga ng mga tricycle driver sa Batasan Hills, Quezon City. Pinili nilang pumila kaysa mamasada, makatanggap lang ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD kasunod ng walang prenong taas presyo sa petrolyo. Ang masaklap, marami sa mga pumila wala pala sa listahan, gaya ni Herenito Pamplona. Sa unang post, nandun ako. Sa biglang nawala sa listahan. Kahit sino naman, hindi magsama ang loob. Bakit ang iba? Ang bago. Mga bago pa yan, ang iba. Ako year 2000 pa. Ako tuloy ang nawala. Paliwanag ng LGU, nasa 33,000 na tricycle drivers ang kanilang isinumite sa DSWD. Pero 23,000 lamang ang nasama sa clean list. Kulang o mali kasi ang personal na impormasyon ng mga driver at may nabisto ring dobleng pangalan. Yung iba walang middle name, yung iba wala daw pong birthday. So lahat po yun ay hindi na yung problema. Problema yun nung nag-encode. Ito ngayon ang nagsakripisyo, yung mga member namin. Pagdating dito sa releasing ng DSWD, marami ang nawala, sir. At ang mga pumalit na andon sa listahan nila, yung mga patay na, samantalang sa dating listahan ng TRD, halos kumpleto. Yung pang pinagtataka namin. Hinarap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga nagreklamong driver. Huwag kayong mag-alala. Hindi matatapos tong linggo na to na hindi nyo nakukuha yan. Giit ng kalihim, tuloy-tuloy pa naman ang pagproseso nila sa listahan kaya may daragdag pa ang mga sinasabing nawala, oras na makumpleto lamang ang kinakailangang detalye. Kinontra rin ni Gatchalian ang alegasyong hindi updated ang hawak nilang listahan. The lists are all from the local government units. Hindi naman ho kami ang gumagawa ng listahan. Now, yung sinasabi niyong patay na, tama ba? Matidetect natin yon kasi nga, kaya nga physical yung payout. Hindi yung i-deposit na lang namin sa account. Aminado ang DSWD, mahigpit sila sa pagbibigay ng ayuda para sa mga apektadong tricycle driver. Paglilinaw ng DSWD, hindi kasama mga operator ng tricycle sa bigayan ng ayuda. Maliban na lamang kung sila mismo ay nagmamaneho rin ng tricycle o yung tinatawag na mga driver-operator. Bagamat ibinigay ang ayuda dahil sa oil price hike, hindi ito fuel subsidy kaya hindi required ng mga tsuper na gastusin ito sa petrolyo. Ang isa nga sa mga nakatanggap ng 5,000 piso na si Orencio Tayum, inunang bilhin ng panabla sa sikmura. Makabili na rin kami ng bigas kasi mahal ang bigas ngayon. Sa ngayon, hindi pa masabi ng DSWD kung kailan maisasama sa pamamahagi ng ayuda ang mga tricycle operator. Kailangan pa raw kasi nila itong ikonsulta sa Department of Transportation at sa mga LGU. Nagpaalala naman ng DSWD sa mga hindi pa nakatatanggap ng ayuda na alamin sa kanilang toda ang schedule ng payout. Tatagal ang ayuda distribution hanggang Huwebes. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Lusot na sa Senado ang panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo para tapyasin ang excise tax sa petrolyo. Bago yan, may agam-agam ang ilang senador sa panukala. Narito ang aking report. 11 pesos and 20 centavos sa kada litro ng gasolina at 6 pesos and 72 centavos naman sa diesel. Ganyan daw kalaki ang mababawas sa presyo ng petrolyo kapag sinuspindi ang excise tax sa langis. Natalakayan sa debate sa plenaryo kaugnay ng certified as urgent na panukalang bigyan ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang buwis sa langis. Pero aminado si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi ganun kalaki ang epekto nito sa consumers. Mas malaki pangaraw ang mawawala sa gobyerno. Ang mas may impact yung sa foregone revenues kasi sa simulation parang mawawalan tayo ng 136 billion itong 2026. Kaya we need to further deliberate. Ang isa pang tanong, gaano ba kabilis mararamdaman ang bawas na yan? Ayon kay Senator Pia Cayetano, the time that the executive makes that decision, it could reach 30 to 45 days kasi may stock na po ang mga oil companies. Kaya suggestion ni Lacson, bakit hindi iklian? Imbis na 1 buwan na monitoring, gawin na lang na 2 linggo para mas mabilis ang tulong sa tao. Pero sagot ng komite, 30 days is really the standard monitoring period that they use. And it is irrelevant or unnecessary to shorten because
it is always better to have a bigger range, no? And that time is ticking already. So like I said, Mr. President, if this becomes a law in 3 days, they already have a 30-day. It will kick in. 2 weeks is not irrelevant. No? It has a big effect on the consumers. Yung 2 weeks na matitipid mo sa pagkarga ng gas, malaking bagay po yun. Yung mapakinabangan agad ng mga consumers. Pero may mas malaking babala ayon kay Senator Amy Marcos. Baka hindi tao kundi malalaking kumpanya lang ang makinabang daw sa suspension ng excise tax. May duda ako na talagang magiging mas mura ang gasolina, ang krudo, ang LPG. Kasi ang nakikinabang sa excise tax ay yung mga importer. Siguraduhin natin na ipapasa yung discount sa taong bayan. Dagdag ni Lacson, bilyones ang malulugi sa gobyerno kapag inalis ang excise tax. Sa ngayon, may 200 billion pesos na kulang na tayo sa budget para sa taong ito. Kapag nadagdagan pa ng excise tax suspension, aabot sa 336 billion pesos ang kulang. Sa huli, hindi lang ito usapin ng pagbaba ng presyo ng langis. Kailangan ding balansin ang tulong sa tao at ang kakayahan ng gobyerno. Ang dapat masiguro na taong bayan ang pinakamakikinabang. Tila hindi raw diretsang sinagot ni VP Sara Duterte ang mga alegasyon sa kanyang impeachment complaint. Nanindigan naman ng bise na dapat ibasura ang mga reklamo laban sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Matapos sumagot sa impeachment complaint si Vice President Sara Duterte, hindi naman na raw siya sasagutin ng mga nagreklamo. Ang ikatlong grupo ng complainants na pinangunahan ni Father Joel Saballa, piniling wag mag-file ng reply. Bakit? Ayon sa kanila, bigo ang 15-page na sagot ng bise na isa-isang sagutin o i-deny ang mga alegasyon sa kanilang 98-page impeachment complaint. Sa madaling salita, hindi ito diretsong sagot kundi isang pleading para ibasura ang reklamo. Ayon sa abogado ng complainants na si Attorney Amando Ligutan, malinaw sa rules ng Kamara na bawal ang motion to dismiss habang sumasagot pa sa reklamo. Pero sa panig ni VP Sara, giniit niyang dapat lang ibasura ang mga reklamo. Wala raw kasi itong pinagkaiba sa mga nauna nang idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Nilabag din daw ang karapatan niya sa due process. Pero belta ng kabilang panig, kompleto sila sa paglalatag ng ultimate facts maging ng mga ebidensya. May mga dokumento tulad ng notice of disallowance ng COA at listahan ng mga kaduda-dudang tumanggap ng confidential funds. Hindi raw tugma ang nangyayari kay VP Sara sa sinasabi niyang wala siyang due process gayong 16 ang abogado ng bise. Anong silbi ng 16 lawyers kung hindi naman kung sa tingin ng Vice President hindi pa rin nasusunod yung right niya to due process. Dagdag pa ni Deputy Speaker Paulo Ortega na endorser ng isa sa mga reklamo, hindi sinasagot ng bise ang mga akusasyon sa kanya. Nagtatago lang daw siya sa technicalities. Bukas nakatakda muling magpulong ang House Justice Committee kaugnay sa impeachment proceedings ng bise. At dahil nagpadala na rin ng parehong manifestation ng fourth complainant na si Attorney Nathaniel Cabrera na hindi natutugon sa sagot ng bise, tatalakayin na ng komite kung may sufficient grounds for impeachment laban sa bise para umusad na ang pagdinig o hearing proper. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Habang hinaharap ni VP Sara ang alegasyon ng korupsyon, si Congressman Toby Chanco ang bisi ang tila nakikitang solusyon laban sa korupsyon. Sinabi ni Chanco na may ilang mambabatas daw na nagtutulak ng impeachment para makaiwas sa kanilang pananagutan. Partikular niyang tinukoy ang mga nasasangkot sa umunay anomalya sa mga flood control projects. Git pa ni Chanco, posibleng takot ang ilan na kapag naging presidente si VP Sara, hindi sila makakalusot at walang mangyayaring areglo. Walang pinakita si Chanco na basehan ng kanyang mga paratang. Ang tanong tuloy ng ilan sa kongresista, si Sara lang ba ang hindi maareglo? I don't want to pass judgment on them. Pero hindi lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan eh. Si Sara ba pwedeng areglohin? Tingin ko hindi. Yung iba ba pwedeng areglohin o hindi? Tumawababag ang sinasakyan ng mga nag-outing na senior citizens sa Samar. Natong Frontline Report. Nakataob na ang bangka ng mga senior citizen na ito sa Santa Margarita, Samar. Sakto naman, may 4 na mangingisda sa lugar ang nakakita sa kanila. Agad-agad iniahon ang mga senior. Dumating na rin ang iba pang rescuer. Nung papalapit na sa kanila, ma'am,
Yun na yung nangyari, yung parang nagsabay na yung lakas ng alon, nagsabay yung lakas ng hangin. Parang tumabingi ng kunti yung bangka nila. Unti-unti nang tumatagilid yung bangka. Hindi na kinaya, talang dire-diretso na yung baliktad ng bangka. Ayon sa investigasyon, 11 senior ang sakay ng bangka. Mag-a-outing sana sila sa Sierra Island sa Catbalogan City. Inabutan daw sila ng malakas na alon at hangin sa laot. Agad dinala ang mga senior sa pinakamalapit na isla para makapagpahinga. Isa ang nauntog ang ulo, kaya suka ng suka, pero nasa maayos ng kalagayan. Naiuwi na rin sila sa Calbayog. Hinatak na rin ang tumaob na bangka pabalik sa Calbayog. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Showbiz tonight na tayo. Women of the Year ng Billboard Philippines ang nag-iisang Asia's Songbird na si Regine Velasquez Alcacid. Sa post ng Billboard, si Regine daw ang simulat sa pool ang nag-set ng standard para sa kahusayan sa musikang Pilipino. Wala raw yan kapantay. Mula musika at performances, hanggang ngayon daw ay buhay na buhay ang artistry ng singer bilang pundasyon ng music industry. Kaya naman daw deserve ni Ate Reg maging Woman of the Year ng Billboard Philippines. Concert alert naman tayo. Hindi lang isa, kundi 3 beses magko-concert dito sa Pilipinas ang American pop rock band na Lainey. Para yan sa kanilang Soft by Lainey World Tour. Una silang magko-concert sa Cebu sa SM Seaside Arena sa November 6. Next naman ay sa Philippine Arena sa November 8. At ang last stop sa Crocodile Park Concert Grounds sa Davao City on November 14. Sa March 25 na ang unang pre-sale for MasterCard holders. Habang sa March 27 naman ang general sale ng ticket. October 2024 nang huling nag-concert ang Lainey sa bansa. Marami pa akong bagong chika mamaya kaya walang bitawan. Susunod, sitwasyon sa gitna ng mahal na petrolyo, under control pa raw ayon sa pamahalaan. Bakit nga ba maraming barko pa rin ang takot dumaan sa Strait of Hormuz kahit sinabi na ng Iran na US at Israel lang ang bawal? Himayin natin yan sa News Explained. At Bruno Mars, nilinaw ang isyong may nilike siyang post laban kay Taylor Swift. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Under control daw ng pamahalaan ang sitwasyon sa gitna ng mahal na petrolyo. Kanina, namigay ng ayuda ang Pangulo sa mga tricycle drivers. Kailangan naman kaya mabibigyan o kailan naman kaya mabibigyan ng mga jeepney driver, magsasaka at mga mangingisda. Nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Kahit sunod-sunod na linggo ang pagsipa ng presyo ng petrolyo, walang nakikitang dahilan ng Malacanang na magdeklara ng State of National Emergency sa ngayon. Ito ang binigyang diin ni Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng panawagan ni TUCP Representative Raymond Democrito na i-take over na ng gobyerno ang oil industry para ma-regulate ang presyo ng langis. Pero sabi ng palasyo, nagkakausap pa ng maayos ang gobyerno at oil companies. Let us refrain from doing activities like fear-mongering. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control, in control of the situation. Ipinagpaubaya din ng palasyo sa Kongreso kung dapat nang ipawalang bisa ang oil deregulation law. Pero pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos, gumagawa na sila ng hakbang para mabawasan ang epekto ng taas presyo ng langis. Kanina, mismong si PBBM ang namahagi ng 5,000 pisong ayuda sa mga tricycle drivers sa Santa Mesa, Maynila. Sa ilalim yan ng Assistance to Individuals in Crisis o AICS ng DSWD.
andito tayo, your government, nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan. At talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy makapasok sa trabaho yung ating mga commuter. Panawagan ng DSWD, huwag maniniwala sa mga nagsasabing kailangan magbayad ng processing fee para sa ayuda. Bukod dyan, may inaasahan ding 2.5 billion pesos fuel subsidy mula sa Department of Transportation. We can start the rolling out ng ating fuel subsidy by last week of March of this year po. Sisimulan natin ang pagbibigay ng subsidiya pagdating sa ating mga bus operators, no? Kasi po hindi po sila naisama dito ngayon sa ating AIX, and this will be a nationwide program also. Matapos ang tricycle drivers, susunod na bibigyan ng ayuda ang mga jeepney driver. May nakahanda rin para sa mga magsasaka at mangingisda. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa Frontline News Abroad, napatay na umano ng Israel sa kanilang airstrike ang Iran Security Chief na si Ali Larihani. Ayon yan sa ulat ni Israeli Defense Minister Israel Katz. Sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon dyan ng Iran. Kung makumpirma, si Larihani ang isa sa mga pinakamataas na opisyal ng Iran na nasawi mula nang atakihin sila ng Israel at Amerika noong Pebrero. Samantala, umakyat na sa 1,200 na overseas Filipino workers mula sa Middle East ang nakauwi sa Pilipinas. Ayon yan sa tala ng Department of Migrant Workers. Patuloy din ang repatriation program ng pamahalaan. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, hindi naman daw saradong-sarado sa ngayon ang Strait of Hormuz, yung daanan ng mga barko papunta po at palabas ng Persian Gulf. Ayon sa Iran, ang Strait of Hormuz ay ngayon nasa ilalim ng kanilang tightened oversight. Pwede naman daw dumaan ang mga barko. Pwera, yung mga barko ng US, ng Israel at yung kanilang mga kaalyado. Pero ano pa man ang sabihin ng Iran, marami po na mga barko ang ayaw ngayong tumawid sa Strait of Hormuz dahil sa takot na tamaan ng mga missiles nito. Tingnan lamang po ninyo yung live tracking ng mga barko sa marinevesseltraffic.com. Nagkumpul-kumpul po ang mga barko sa bukana po ng Persian Gulf sa kaliwa at sa bukana naman ng Gulf of Oman dito po sa kanan. Ito po yung Strait of Hormuz. Ang mga kulay pula po na nakikita nyo dito, yan po ay mga oil tankers. Karamihan nga sa kanila, hindi na gumagalaw. Sa ngayon, meron daw 700 barko naghihintay lamang sa bukana ng Strait of Hormuz. Nakatenga, 400 sa kanila ay mga oil tanker. Ayaw nilang sumugal sa takot na tamaan sila ng bomba. Ito rin po kasi dahil po sa panganib, dineklara ng mga maritime insurers, yung mga insurance companies, ang Strait of Hormuz bilang isang high-risk maritime zone. So yung mga insurance rates ngayon ng mga barko, tumaas po ng times 6. Sino ngayon ang mga nakakadaan? Ito po ang halimbawa. Ang oil tanker na Seabird. Ito po, registered po yan sa Palau at ang kanyang destinasyon ay ang China. Ang China po ay matalik na kaalyado ng Iran at supplier din ng ilan sa mga armas nito. Katunayan, maraming oil tanker na patungong China ang nakakalusot ngayon dito po sa Strait of Hormuz. Ito pa, mga oil tanker na Bloomingdale na nakaregister po sa Aruba at ang oil tanker na Topaz Dream nakaregister naman sa Mali. Mukhang pinapadaan din ang ilang mga barko o mga tanker ng Pakistan, India at ng Turkey. Noong nakaraang araw, hinimok ni US President Donald Trump ang kanyang mga kalyado na sumama sa Amerika at i-escort po ang mga barkong gusto tumawid sa Strait of Hormuz. Pero sa ngayon, wala pa ring bansa na kumakagat sa kanyang alok. Una, dahil minsan nang minaliit ni Trump ang tulong ng mga kaalyadong bansa sa giyera sa Afghanistan. At pangalawa, ayaw ng marami na masali pa sa blacklisting ng Iran sa Strait of Hormuz. Humarap ulit sa NBI ang mga dati umanong bagman ni Zaldico. Aminado ang kanilang kampo na hirap silang makakuha ng dokumento na magpapatunay na dati silang empleyado ni Ko. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles.
Kumpleto ang 18 nagpakilalang security aid ni Zaldico nang dumating sa tanggapan ng NBI kanina. Kaugnay ito sa investigasyon sa kanilang mga aligasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno na nakatanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project. Ayon sa kanilang abogado na si Levito Baligot, dala nila ang ilang dokumento na nagpapatunay na empleyado ni Ko ang kanyang mga kliyente. Aminado ang kanilang abogado na hamon ang pagkuha ng mga ebidensyang magpapatunay na empleyado nga dati ni Ko ang kanyang mga kliyente. Yun yung isang hurdle namin dahil yung contract certificate of employment mahirap makakuha dahil wala na si Zaldico. So yung ID naman nila ay kinonfiscate pero may mga ipinakita kaming ibang mga pruweba na empleyado talaga sila ni Zaldico. Halimbawa, yung mga litrato na kasama nila si Zaldico, may mga resibo na pagbili nila ng mga maleta na nakapangalan kay Zaldico, mga ganun po. Tutol naman si Baligod sa naunang mungkahi ni NBI Director Melvin Matibag na dapat palitan na siya ng mga dating sundalo dahil kabilang din siya sa mga iniimbestigahan. Sabi ni Baligod na pupulitika na umano ang investigasyon ng NBI. Inaalam ng NBI kung may malakas na ebidensya ang kampo ng mga dating bagmen laban sa mga opisyal ng gobyerno na nahatira nila umano ng male-maletang pera. Ilan daw dyan dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Halimbawa, si Secretary Pangandaman, siya mismo ang tumanggap Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes, siya mismo ang tumanggap. November 2025 nang mag-resign si Secretary Amena Pangandaman bilang delikadesa umano matapos masangkot ang DBM sa isyu ng katiwalian. Sinisikap ng News 5 na makuha ang panig ni Pangandaman pero wala pa siyang sagot. Tumanggi naman ang NBI Director na sagutin ang mga naging patutsada ni Baligot. Well, it will establish the credibility of the testimony, tapos kung mayroon bang mag-uusap, and will address all the angles na tinitingnan ng ahensya. Samantala, tumagal ng higit 7 oras ang one-on-one interview ng NBI sa mga dating bagman ni Ko kanina, bagay na binigyang halaga ni Matibag. Tanging si Attorney Ferdinand Topacio lang umano ang hindi pumayag sa one-on-one interview para sa kanyang kliyente na si dating Congressman Mike Defensor. Tingin ni Defensor, overreaching ang investigasyon ng NBI kaya siya tumanggi sa one-on-one interview. Kaugnay ito sa paggamit ng mga dating Marines sa sasakyan ng kanyang asawa nang lumantad sila sa press con. Tumingkad daw ang issue ng pagpapadala ng pera sa ilang opisyal dahil sa paglilinaw ni Ombudsman Boying Rimulya kaugnay sa isang larawan na iniharap ng mga dating Marines. Anong sinasabi kay Speaker Martin Romualdez? 3 beses isang linggo ang delivery ng pera. Unang-una sa lahat, ito dapat walang politika. Kahit anong oras pa yun nangyari. Kung Marcos, kung Duterte, pag-aralan nila. Diba? Establish natin. Magsusumite ng report sa Ombudsman ng NBI kaugnay sa panayam nila sa mga dating sundalo. Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5. Nilinaw ni Bruno Mars ang isyong may nilike siyang post laban sa co-hitmaker na si Taylor Swift. Nagugat ito nang nag-like daw si Bruno sa post na nagsasabing talentless si Tay-Tay. Agad nagpaliwanag si Bruno at sinabing supportive sa kanya si Taylor. Kaya only love raw ang maibabalik niya sa kapwa singer. Wala pang pahayag si Taylor. Noong 2013, tinanggap ng singer ang isang award sa MTV kung saan si Taylor mismo ang presenter. Susunod, Defense Secretary Gibo Chodoro na babahala na raw sa mga dumadaming espiya ng China sa Pilipinas. Robredo, Dizon tandem daw sa 2028 elections. May sagot na sila dyan. At Pinay dancer actress na si AC Bonifacio finalo ni BTS Jungkook sa TikTok. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Siniseryoso raw ng Department of National Defense ang usapin sa mga umano'y ng espiya sa bansa. Dapat na rin daw amyendahan ng espionage law para mapanagot ang mga mangi-espiya kahit walang digmaan sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, ikinababahala ng Department of National Defense ang mga napapaulat na nabistong espiya umano ng China sa Pilipinas. Kamakailan lang nang ibunyag ng AFP ang 3 dating kawani ng gobyerno na may mga handler daw na konektado sa China, kabilang ang isang dating empleyado ng DND. Giit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, sineseryoso nila ang usaping ito, lalo't malaking banta ito para sa seguridad ng bansa. Wala raw pinipiling sektor ang mga espiya. Lahat ng sektor ay vulnerable Kasi ang key dito, makapasok sila sa sosyedad or matumbok din natin ang ating digital infrastructure. Ang pakay nito ay multi-purpose. Hindi lang naman yung impormasyon na sikreto na makukuha. Kung hindi, pati yung UFW, United Front Works nila. Muli ring binigyan diin ni Teodoro ang kahalagahan ng pag-amyenda sa umiiral na espionage law o ang Commonwealth Act 616. Sa ilalim ng batas, hindi maaaring parusahan ang mga sangkot sa pang-espiya habang wala pang digmaan sa bansa. Samantala, naglabas naman ng liham ang Chinese Embassy na ipinadala raw noon ni dating Philippine Ambassador to Germany, Bienvenido Tan, kay German ham radio operator Dieter Loeffler. Sinabi rito na ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ay nasa labas ng territorial sovereignty ng Pilipinas, base sa 1899 Treaty of Paris. Ngunit pasok naman ito sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa. Inilabas ng Chinese Embassy ang nasabing sulat bilang patunay daw na inaamin ng Pilipinas na wala itong jurisdiksyon sa Scarborough. Ito rin ngayon ang ginagamit ng embahada bilang hamon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, sa anilay mali niyang pananaw. Komento dyan ni Teodoro. That letter is not binding at all. Yan ang problema sa China. Lahat ng pagsisinungaling ginagawa nila. Kinastigo rin ng kalihim ang napansin niyang magkakasunod na mga tirada ng China laban sa mga opisyal ng Pilipinas na tumitindig laban sa kanilang pangaangkin ng teritoryo. Sinusubukan din daw ng mga ito na ibahin ang pananaw ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Sumuko sa mga otoridad ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa dating security ni Manila Mayor Isko Moreno. Wala raw siyang kaalam-alam na papatay ng biktima at pagnanakaw lamang daw ang kanilang binabalak. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Bago pa matapos ang ultimatum na 48 oras, sumuko ang rider ng riding in tandem na nang hold up sa Tondo at pumatay sa retiradong pulis at dating close-in security ni Manila Mayor Isko Moreno na si George Capistrano. Iprinisinta siya mismo ng alkalde. Ito po si B-Boy. Ito po yung nakasaka, ito po yung may tangan-tangan ng motor. Gusto ko lang kumpirma. O, ikaw ba yung nasa motor? Opo. Sumuko raw ang rider sa isang kakilalang retiradong pulis na pinuntahan naman siya sa Arayat, Pampanga. Pasukol na eh. In fact, nasa Arayat na yung mga pulis natin eh. Hindi pa niya alam. Hindi pa niya alam na pati yung nakalaya ngayon. Konti na lang yun. It's up to him. Ayon sa rider, sumuko siya para sa kaligtasan niya. Giit niya, hindi niya alam na papatayin ng kasama niya ang biktima. Ang plano lang daw nila ay nakawin ng bracelet at singsing ni Capistrano. Natsempohan lang daw nila ang biktima. Driver lang ako, hindi ko naman alam kung anong gagawin niya. Nakita lang po may bracelet, pinasundan niya sa akin yung sinundan ko. Nabenta na raw ang mga alahas. 200,000 pesos ang napunta sa gunman, habang 100,000 pesos naman daw ang kanya. Hindi raw niya alam na retiradong pulis ang biktima. Nang mag-viral ang CCTV ng insidente, dito na niya naisipang sumuko.
Hingi po ako ng pasensya po sa pamilya ng namatay po. Kasi hindi ko naman po alam na papatayin ng kasama ko eh. Sana mapatawad niyo po ako. Tao lang rin po ako, nagkakamali. Ayon naman kay Moreno, nasa kamay na ng Justice Department kung magiging sapat ang makukuhang impormasyon sa rider para may ipasok siya sa Witness Protection Program. Bukod sa posibleng pagturing sa kanyang testigo, nauna ring nag-alok si Mayor Isko ng 500,000 pesos sa rider para lang sumuko. At ngayong lumantad na siya, Bakit naman hindi? Pera lang yun. Yung pera nawawala. Bumabalik. Pero yung buhay, hindi na may babalik yun. agad itinurn over sa Manila Police ang rider para sa investigasyon. Patuloy naman ang paghahanap sa gunman. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Trabaho muna, yan ang sagot na Naga City Mayor Leni Robredo at DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa umuugong nilang tambalan para sa 2028 elections. Magkasamang nag-inspeksyon ng dalawa sa Oplan Kontrabaha sa Naga City. Lalong umugong ang posibleng tambalan ni Robredo at Dizon nang may magpaskil ng ilang poster ng dalawa sa Cebu. Tandem naman kami ngayon. Sa trabaho. Trabaho muna. Ang tagal pa. Ang tagal pa ng eleksyon. Ang dami pa namin kailangan trabaho. Sa pool sa CCTV, ang pagsalpok ng isang SUV sa Welcome Arch sa pagitan po ng bayan ng Sharif Agwak at Datuonsay sa Maguindanao del Sur. Sa video, makitang humaharurot ng SUV hanggang sa tuluyang bumangga sa arko. Natanggal pa ang isang gulong ng SUV at wasak ang kanang bahagi nito. Himula namang nakaligtas ang driver ng sasakyan at walang ibang nadamay. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Patay ang isang pahinante sa nagliyab na truck sa Zaraga, Iloilo. Base sa investigasyon, nakaparada ang truck para sa isang fiesta nang bigla itong magliyab. Nasa loob ng truck ang sound system at mga crew nito. Hindi nakalabas ng truck ang biktima dahil sa kalasingan. Inabot ng higit isang oras ang pag-apula sa sunog. Posibleng mitsa raw ng apoy ang ginamit na sigarilyo ng biktima sa loob ng truck. Abangan! Polis na pinapatabi lang ang mga manonood sa parada na pa-high five bigla. At the K-pop sensation na BTS may bagong documentary sa Netflix. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kilig to the max ang dancer and actress na si AC Bonifacio dahil nakafollow sa kanyang TikTok account si BTS Jungkook. Ibinahagi pa niya ang moment na yan sa Instagram stories niya. Caption pa ni AC, she's crying, screaming and rolling to the floor matapos i-follow ng kanyang bias. Sana all! Say tuloy ng ilang netizens kailan ang collab ni na AC at Jungkook. Sa ngayon, more than 25 million na ang followers ni Jungkook sa TikTok habang higit 7 million followers naman kay AC. Speaking of BTS, may trailer na para sa documentary ng global sensation. Yan ay ang BTS The Return. Sa sentro ito sa kanilang pagbabalik sa music scene matapos ang kanilang military service. Mapapanood ang kanilang journey and rediscovery habang nag-aahanda sa comeback of the decade. Pati na rin ang behind the scenes sa pag-produce ng kanilang upcoming album na Arirang sa Los Angeles sa Amerika. Mapapanood ang docu ng BTS sa Netflix this March 27. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, saan ka makakita ng traffic police na tila nag-a-appear sa mga tao? Yan ang nahanap namin online. Pinapalayo lamang ng pulis ang mga residente na yan sa China. Nangyari po yan sa isang statue parade. Inakala raw ng mga tao na nakikipag-appear ang pulis na para bang fan meet niya.
Marami naman ang naka-appreciate sa pulis dahil nagagawa niyang mag-enjoy habang nagtatrabaho. May sinasabi si Mayan kanina. Saan? Yung BTS meron ng return, pero parang they never left naman daw. Diba? Sa'yo din yan, sinasabi mo. Ayan rin. sila, mga kapatid, kita niyo pa, nagtuturuan po sila. Sumang-ayon na ako sa'yo. Ayan. Nauna ka sa Maraming ganyan. nanonood po. Sir Ed, Miss Mayan, huwag po tayo mapanakit. Love po namin ng BTS. Yes, lalong-lalo na po si Sir Ed. Favorite na favorite po. Si parang Jung. Jung! Tsaka si V. Jungkook. Jungkook dapat, sir. Bitin yun. Tsaka si Ate V. Ate V. Goodbye na nga tayo. Matrouble tayo. Yan po ang 45 minuto pag-image malaking headlines. Bale tayong diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami nung kapalit sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.